paghahanda sa buhay sa hinaharap. May isang mayamang laging nakasuot na mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nangangalang Lazaro, natadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman, sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi na makapupunta diyan, at ang mga naririyan ay hindi na makakapunta rito." Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ngayon ang kwento tungkol sa isang hindi pinangalanang mayamang tao na namumuhay ng marangya at masayang buhay ayon sa mga pamantayan ng mundo. Sa kanyang kasaganaan ay hindi niya napapansin ang isang dukha na nangangalang Lazarus na nasa kanyang tarangkahan. Nang sila'y parehong namatay, ang kanilang sitwasyon ay nabaligtad. Ang isang masaya at mayaman, ngayon ay malungkot na, mahirap at nagdurusa. Habang si Lazarus na mahirap at naghihirap ay inaaliw na ngayon ni Abraham sa buhay na walang hanggan. Ang kalagayang ito ay hindi na mababago. Ang paghahanda para sa maligayang kalagayan sa hinaharap. Sabi ni Jesus, ay isang bagay na dapat sana ay nagsimula sa buhay dito sa lupa, sa pamamagitan ng pakikinig sa kasulatan at pamumuhay ayon sa mga katuroan nito. Ang ating pagpili sa paraan ng pamumuhay na gusto natin at ang pang-araw-araw na mga desisyong ginagawa natin bilang mga individual at bilang mga komunidad ay naghahanda sa atin na maging kaisa at mapalapit sa Diyos o mapalayo sa Kanya. Ang ibinibigay nating lugar sa mga mahihirap at nangangailangan sa komunidad ay siyang nagpapakita kung saan tayo patungo. Kapag nakikihalubilo tayo sa mga mahihirap at nangangailangan, maaari nating mapagtanto na kung minsan tayo ay may pananagutan sa ilang kahirapan na pinagdaraanan ng iba. Lalo na't kapag tayo ay nag-iipon ng kayamanan sa pagsasamantala sa iba. Kung makikita lamang natin ang larawan ng Diyos sa mga dukha, sa kabila ng kanilang paghihirap, at tumutulong upang maibsan ang kanilang mga pagdurusa. Pagdating ng ating kamatayan, ay makikita natin ang mukha ng Diyos sa harap-harapan. Ayon sa Katekismo ng Iglesia Katolika, ang kamatayan ay wakas ng buhay dito sa lupa. Ang ating mga buhay ay sinusukat ng panahon. Sa loob nito, nagbabago tayo, tumatanda, at tulad ng ibang mga buhay na nilalang sa lupa, sa wakas, dumarating ang kamatayan.
bilang karaniwang katapusan ng buhay. Ang ganitong pananaw sa kamatayan ay nagsasaad ng isang pagmamadali sa ating buhay. Ang alaala ng ating kamatayan ay nagpapagunita na maikli ang panahon natin bago sapitin ang wakas ng ating buhay. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan, habang hindi pa nagbabalik alabok sa lupa, na pinagmulan niya at di pa umuwi ang hininga ng buhay sa Diyos na nagbibigay sa Kanya. Tinuturuan tayo ng ating inang simbahan na gamitin ng wasto ang ating buhay na kaloob ng Diyos. Pananagutan natin ang bawat isa, ang ating kapwa, ang lahat ng nilikha ng Diyos. Walang nabubuhay na para sa sarili lamang, sapagkat tayo'y magkakaugnay. Dahil iisa lamang ang ating Amang nasa langit, may likha sa ating lahat. Tularan natin ang ating Panginoong Hesus na inialay ang kanyang sariling buhay para sa kapakanan ng lahat. Ang iyong mga kayamanang material o hindi material ay dapat ibahagi sa iba upang walang maiwan at sama-sama tayong sumulong sa buhay na ninanais ng Diyos para sa lahat. Paano ba natin mapasisimulan ngayon ang buhay ng naaayon sa hangad ng Diyos para sa ating lahat? Una, turuan ang sarili na magkaroon ng malasakit para sa iba sa pamamagitan ng pagiging sensitibo sa pangangailangan ng iba, hindi man ito verbal na naipapahayag. Ikalawa, sanayin ang sarili na makontento at hangarin lamang ang sapat para sa Kanya. Sa kamalayang anuman ang sobra sa kinuha ko, ay may ibang nawawalan at nahihirapan. At ang ikatlo, gawing abala ang sarili sa paghahanda sa kaganapan ng buhay. Kapiling ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Pakikipagkapwa at pagsaksi na tunay ang presensya ng Diyos sa iyong buhay.